Okay, isang mapagpalang araw uli sa lahat at bago ako bumati at magpasalamat ay ipapaalala ko lamang sa inyo na huwag ninyo ako hanapin sa Pilipinas sapagkat ako ay dito nagtatrabaho sa Kuwait sa Medin Shooting Range bilang isang firearms instructor, gunsmith at consultant. Okay, at bago ako bumati ay gusto ko lang munang basahin din ang katanungan ni Nico. Sabi niya natatanggal po ang magazine pag kinakasa. Okay, wala na namang model. Pag kayo magtatanong, sabihin niyo ang model para yung sagot natin ay eksakto. Sabihin niyo kung anong baril at para hindi tayo nang hula. Okay ba? Pero ganun pa man ay sasagutin din natin yan. Okay, bago natin yan sagutin ay papasalamat lang ako sa ating 37,600 na mga subscribers. Maraming salamat sa patuloy ninyong pag-share ng aking mga videos at lalo tigit do sa mga hindi nag-skip ng ad sapagkat tayo nga po isang charity vlogger na may 6 na estudyante na tinutulungan. Kaya't pasasalamatan natin ang ating mga sponsor na nagpadala sa ating mga estudyante na mga anak ng mga single parent. Okay, yung nagpadala dito sa ating GCash number, yung number na nasa likuran ko. Okay, ang ating mga sponsor sa panguna ni Alfredo Isidro Ordo Sipaynan Las Piñas, si Architect Arnel Salvador, ng Kuwait, si Jubil Plato ng Riyadh, Saudi Arabia, si Umbit ng Kia Motors, Kuwait, si Anthony Evangelista ng Pasay, merong ayaw magpakilala, tawagin natin pangalang Adrian, si Conrado Ilolailio at si Junard Diaz. Hindi naman po tayo tumitingin sa laki ng halaga. Ang mahalaga po tayo ay nakatulong. Ayan, maraming salamat sa inyo. At puntahan na natin yung katanungan ni Nico. Okay, meron tayo ditong isang baril. Tinanggalan ko ng slide. Okay, pag kinasa na nalalaglag daw yung magazine. So mga tatlo lang ang gusto kong checkin ninyo sa mga baril na kamukha nito. Una ninyong checkin ay tingnan ninyo kung itong ibabaw ng magazine. Okay? Tingnan ninyo kung itong ibabaw ng magazine yan ay sumasayad sa slide. Okay? Baka sobrang mataas. Sobrang mataas ito. Okay, kaya pag kinakasa ay napipress pababa. So malalaman ninyo yan kung ganito ang inyong ay may counting play yan. Tingnan ninyo pag nakalagay yung magazine. Tingnan ninyo kung pag nakalagay yung magazine at yung slide, tingnan ninyo kung ito ay may play pa pataas na ganon. Kasi kung yan ay may kawang dito, tapos pag nakalagay yung magazine ay hindi ninyo may tulak na ganon. O di kaya pag tinanggal naman ninyo yung magazine ay yung slide ay may play naman na ganyan. Pero pag pag nakalagay naman yun ay walang play. Ibig sabihin nun ito yung nakasayad sa magazine. Sa magazine, sa slide, sumasayad yan dito. Kaya pag dumaan siya dito so pagka ganon, pwede ninyong bawasan ng konti ito. Pwede ninyong bawasan ng konting ibabaw nito ito. Pwede ninyo siyang kikila ng konti, ibaba ng konti. Kasi pag binawasan ninyo ng konti ito, bababa ng konti yan. Pero kung okay naman ay testingin ninyo itong spring ng hindi niya sinabi kung anong testingin ninyo kung ito ay matigas. Baka naman ito ay sobrang lambot na itong release magazine na to. Pagka palitan ninyo ng spring na medyo matigas. Okay, itong spring na to, baka sobrang lambot. Yun ang padalawa. Ang pangatlo, nangyayari ito sa mga Glock dahil ang release magazine ng mga Glock ay polymer din ito. Ang nangyayari niyan, itong kasi yan ay dumadaan yan dito.
dumadaan yan dito. Ito ay nabibilog itong kanto na to, nabibilog itong kanto na ito. Nabibilog yan. Nabibilog itong kanto na to. So ang ginagawa ko diyan ay binabawasan ko ng kunting-kunti lang ibabaw para maalis yung bilog nito. Pero wag ninyong babawasan itong outer na to. Wag ninyong babawasan itong outer na ito. Pero pwede ninyong bawasan yung ibabaw na yon konti para maging sharp. O di kaya pwede kayong bumili ng bago, pwede kayong mag-fabricate kung kaya ninyo. Pwede ang aluminum para madaling gawin. At pwede ito, madali lang naman itong gawin. Kung pwedeng aluminum ito, pwedeng bakal na gawin ninyo. Okay, so ito ang malimit sa mga na itong na to. Itong parts na to, na nabibilog ba siya? Nabibilog. Okay. At kung bakal naman yung kamukha nito, bakal, hindi naman kasi sinabi kung kung anong brand eh. Kung bakal naman, pwede ninyong i-rebuild ito, nare-rebuild, mas madali ang bakal ito. Paanohan ninyo ng acetylene. Pahabaan ninyo itong mismong sumasabit sa magazine. Ito. Yan. Kasi may parang ngipin yan na sumasabit. Yan. Sumasabit ito, yun. Sumasabit ito. Yung may parang kontil na yon. So, pwede ninyong patakasan yan. Pa-acetylene ninyo. Pag natapos ninyong ipiting, ipa-harden uli ninyo. Kasi madidistimpla. Pa-harden uli ninyo. Mas maganda niya kung ang ipang wielding ninyo dyan ay pwede ang TIG o di kaya MIG. Pataasan ito. Paparebuild. So, ayun, yun ang mga posibleng dyan. Posibleng dahilan. Okay. Checkin din ninyo kung baka naman itong parte na ito ay kuping. Yung alam niyo yung kuping, yung mayupi, pumasok na. Di alam na ninyong gagawin diyan. Pasukan ninyo ng bakal para lumabas uli. O di kaya sukwatin ninyo ng konti. Ayan, yan ang mga posibleng diyan. Problema. Ulitin ko baka mataas ito. Pag mataas ito at ito'y sumasayad sa slide, ay pwedeng pag kinasan ninyo ay mapwersa siyang itulak pababa. Ang gagawin ninyo, bawasan ninyo ng konti itong ibabaw nito. Konti lang. Okay, padalawa ay kung malambot na yung kung malambot na yung spring. Kung malambot na yung spring. Okay, kung malambot na yung spring na itong push button release. Hindi ko alam kung anong model yan. Bahala na kayo. At ang pangatlo ay kung gastado na itong parte na ito. Ito yung kumakagat dun sa magazine. Okay, ito. Yan. Kung bakal, pwede ninyong i-rebuild itong parte na to. Yun yung sumasabit na yun. Pwede ninyong i-rebuild yan. Okay? Acetylene, TIG weld, MIG weld, wag lang yung electric dahil maliit yung pag ng electric yan, matutunaw naman. Malakas kasing tumunaw ang electric welding. So ayan. At pagkatapos niyan, ay di siyempre kukuha kayo ng needle file para maibalik ninyo sa dating hugis yan. Okay, ayun lang ang nakikita kong solusyon yan. At kung may pampalit naman, the best kung mapapalitan ninyo ng bago. Kung may pampalit, ay kung wala kayong mabilhan, natural, magdi-DIY kayo. Okay, ito ang inyong piniperams instructor. Sana yung counting nasabi ko ay makatulong sa inyo. Tungkol doon sa ating pahabol lang, yung mga naguguluhan doon sa history ng mag-research na lang kayo kasi hindi talaga ako historian. May mga naguguluhan doon sa mga sinasabi ko. Panoorin na lamang ninyo sa YouTube yung mga historian.
Mas magagaling sa akin yun. Hindi ko naman sinasabi na alam ko lahat, ganyan. Maaring magulo talaga yung aking presentation. Dahil history yan. Maraming pizza, maraming ano. Minsan, sa halip na pistol yung sabihin ko, nasasabi ko, na revolver, nasasabi ko pistol. So, hindi naman ako nag-i-edit ng hindi ako nag-i-edit ng aking mga videos. Kung ano yung nasabi ko, sabay upload na yan. Sabay kalimitan yan ay naka-premiere. So, ayun. At mag-research na lang kayo. Pero pag may tama naman kayo ay sinasang-ayunan ko kamukha yung si na ang unang ginamit sa mga muro ay may nagsabi na shotgun, may nagsabi na revolver, tama naman yun. Kaya ginawan ko ng panibagong video. At yung 1911 huli na, kung bandang huli na kasi 1907 pinatrial sa mga sundalo, nung 1911 ginawang final na. So ginamit na nila sa trial yan at natapos naman yung Giray 1913. So from 7 to 11 may natitira pang ilang taon na nagamit nila yan. So ayan, dahil requested talaga nila yan. Okay, ayan lang ang gusto ko linawin sa inyo, yung mga nasabi kong ibang magugulo dahil sa mga pitya. Kasi kung manonood kasi kayo ng history, wag lang yung isang YouTube ang ninyo. Pag may napanood kayong shotgun lang ang alam ninyo. Pag may napanood kayong revolver, kala ninyo revolver lang. Ay paano naman yung ibang baril na ginamit? Ay ang dami namang baril na ginamit ng panahon ng gera. O ganun to, kaya magulo talaga. So ayun lang masabi ko, mag-research na lang kayo din. Kulang yung aking kaalaman pagdating niya sa ganyan. Hindi ko naman talaga linya yung mga history na yan. Okay, ito ang inyong Pinoy Perams instructor. God bless us all. Thank you very much.